Papakinggan natin kung bakit. Sinagsasabi, ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang tutorian. Pag ako naging presidente! Di ba makapalaapog nito magkakabargadan to? Sensya na ho kayo. Pero isipin pagkatapos na sabing wala kay Senator Lacson ng Pag-asa, wala kay Ginoong Di Venecia, wala kay Fernando po Jr. Ang Pag-asa raw pala nado sa brother nila. Mga kababayan, panahon na para gumising. Oras na para magbago. Lalo na sa pananampalataya, wala na tayong pag-asa. Walang natitirang pag-asa. Sinagsasabi, ang pag-aasay ka ng bayan, si Lacson. Ang pag-aasay ka ng bayan, sino? Si Di Venecia. Ang pag-aasay ka ng bayan, ihalal natin si Fernando po. Ang pag-aasay ka ng bayan, walang tutorian, walang tao na makapagbibigay ng pag-asa sa kapwa-tao maliban sa ating Panginoon. Nakasulat sa Biblia yan, mga kapatid. Ang tagal na eh. Ang tagal na natin eh. Relihiyon at politika. Lagi na lang tayong pinapaasa eh. Pag ako naging presidente! Sabi ni Ganile, pag naging presidente ko, walang kaibigan, walang kamag-anak. Sa daw mababasa yung ibong magdaragok. Opo, dahil sa sinasabing ibong magdaragok, meron ba sa Biblia niyan? Abay, ang ating Panginoong Jesucristo, hindi dagok lang eh. Ano pong ginawa niya noong? Paano kung nasa lupa? Alam nitong punong palamura. Doon sa Juan, di ba Kapitulo 2 ng Juan? Hinambalos pa nga ng Panginoong Jesucristo, yung mga lumapastangan sa templo ng Panginoong Diyos. Sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip, talastas ko ang kanilang iniisip, Sabagat hindi pa nila iniisip. talastas ko ang kanilang iniisip, Sabagat hindi pa nila iniisip. Pinanonood ko yun kamakailan lang, ito nakaraang gabi. Kontra ako eh. Kapag, ang totoo, kung pwede lang tumawag ako sa kanila, tatawag ako sa kanila para sabihin, sige pa, Nung isang gabi, kapatid na po, na hinihintay na tumawag tayo sa kanilang programa. Oo, yun nga ang kinakantsawan nga nila eh. Opo. Dahil sa bakit daw hindi ka tumawag, nasabi mo noon, tatawag ka sana. Sabi ko po, kapatid na Paul, maliwanag eh, nung nakaraang programa. Tatawag sana. Gusto ko sanang tumawag. Pagkatapos, gustong-gusto nila akong marinig na tumawag po dyan sa inyong programa at sa inyong palatuntunan. Ilan lamang ang mga ito sa mga kasinungalingang hindi na masasagot at hindi na sinasagot ng mga manggagawa ni Manalo. Kung kaya't kahit na magwakas na ang mundo, kakapit na sa kanila ang bunga ng kasinungalingan nilang ito. At upang huwag naman kaming mapagbintangan na nagpapasama o nag-aakusa lamang, ang makabubuti ay ang ating tanungin ay ang pagkakilala sa mga taong ito ng kanilang mismong kinikilalang puno ng kanilang grupo. Pakinggan at panoorin. Ngayon, kung ang isang manggagawa, mga kapatid, sinungaling, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, kakampi sa katiwalian, hindi pwedeng manindigan. Kung ang isang manggagawa, siya pang nagtuturo ng katiwalian, lalong masamang manggagawa ito. Wala ng sariling paninindigan, ay siya pang kasangkapan ng Diablo. Sino yung ganyang manggagawa? Maraming manggagawa natin, halos lahat. Ganyan. Hindi ho ba naman isang napakarahas na pagpaparatang yan? Hindi. Kaya ako nalalaman, sapagkat ang mga ulat na dumarating sa amin, hindi totoo.
Bakit hindi naging totoo? Hindi sapagkat ang kapatid ang nagkamali, kundi ang mga manggagawa ang siyang bumabago ng ulam para ilihis ang paniniwala ng pangangasiwa. Kaya yun hubang mga tagapamahala, nalalaman niya ng karamihan. Pero nagkaisa ang mga manggagawa sa loob ng iglesia para linlangin at dayain ang pangangasiwa sa layunin lang gumanda, kuminis ang bagay na marumi at ang bagay na hindi matuwid. Sila ang nagsasanggalang ngayon sa kapakanan. Pero hanggang kailan tatagal ang iglesia? Inaaway ng mga manggagawa, binababag, minumura, nilalait. At pinipilit na kayo ang gumawa ng liko. Sa akin nakakita ng manggagawa. Sa halip na siyang magtindig, sa nakalugmo, yung nakatayo, ang ilulog mo. Para lamang gumanda kanyang sarili. Kaya kung dito sa Maynila, nangyayari, di lalo na sa probinsya, lalo na sa malalayong lugar. Ay tignan ninyo sa Mindanao at sa Bisaya ngayon. At sa lahat ng mga iba, mababagong bigla ang senso ng iglesia. Ano dahilan? Wala pala yung mga kapatid ngayon, sinasabi lang na naroon. Sino may gawa niyan? Yung magdarayang manggagawa. Hindi yung kapatid. Yung kapatid, magkamali man, hindi sinadya. Yung ministro, sinasadya. Tumawag ako ng pulong ng mga pamunuan sa Maynila para sabihin, mga kapatid, tumulong kayo sa akin. Ayokong mamatay ang manggagawa. Ang gusto ko ay pagtulong-tulungan nating silibuhay. Sabihin niyo sa akin kung anong ating maitutulong. Ba, hindi ang sinabi sa akin kung anong maitutulong. Ang sinabi sa akin kung ano-anong katiwalian. Sabi sa akin ng isa, kapatid, tama mo ba na hindi mo tinuturo outline? Yung mamimili ho ng 3 talata at tatanungin, naintindihan mo ba yan? Tama ho ba kapatid, bungkus-bungkus ng mga katibayan? Siya pumipiro, pinapalsipika ho niya pirma ng mga kinaukulang kalihim at mga katiwala ng gaway. Pinigil ko. Hindi ko ginanong sino gumagawa niya. Bakit? Alam ko ang mga manggagawa sa Maynila, mawawala ng dangal pag nalaman ng lahat siya pala ay magnanakaw at tampalasa. Maski saan ka bumaling, wala kang makikitang liwanag. Bakit kumalat? Lumaganap yung espiritong yan na dayain ang ulat, linlangin ang pangangasiwa. Sayang ang papel, katakot-takot ang nagagastos natin. Binabayaran natin ang mga empleyado sa opisina. Hindi pala totoo ang sinisiyasat nila.